weekly stock commentaries kung saan I share my personal opinion sa mga nangyayari sa iba't ibang stocks in the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. You can also follow me on my Facebook page for some daily insights. So the first one is Villar Land Holdings. Ano to? Madami pang kaso-kaso to. Market manipulation allegations. Baseless. The stock remains under heavy scrutiny as the DOJ begins its review. So ano kaya magiging desisyon ng DOJ dyan kung hindi maganda, no? Yari mga bilyar stock. So VLC, malaban no. Manalo man sila o matalo. Overvalued talaga tingin ko sa stock na yan. So ATI, set to leave the PSE April 3. So yung mga may hawak pa ng shares, baka diba? Baka may email na, I'm not sure kung nag-proceed na yung or nasa delisting period na sila. Pinenda ko na lahat ng shares ko ahead ng kanilang schedule. So tender over report. So nag-start na Feb 2 to March 3. So hindi mo mabenta yan, di ba? Magiging shareholder ka in private and mas mahirap no? Pag minorities ka, mas mahirap may pag-transact privately. So ATI and Maharlika tender offer, blah blah blah. Part din to ng number 2, number 4. Yung mga mahilig sa preferred share. Ako kasi wala. Mahilig dyan sa mga preferred share na yan. So plus, the week's biggest gainer. Okay, 14 pa. Dapat nga. Maniniwala sila sa 6% dividend yield. Pero wala. Parang pwede pa ito ng cellphone. Below 10, no? Mga below 10 siguro, no? Baka pwedeng, pag-isipan. Okay? So, you have ASEN, dividend declaration. Yung preferred shares ulit to. AC. So, AC, paborito to yung mga analyst eh. Di ba kaya? Makapansin mga broker ang nire-recommend to ngayon. Layo ng lagi ng binagsak na ito. From the peak. Okay, so ngayon, 3 na siya very cheap multiple. So, baka naman, baka gawin niya daw to. Di ba? Ito yung rebound niya nung COVID, oh. So, uy. Di ba? Baka gawin niya ulit yan. So, up ulit siya ngayon, year to date. Lakas na ito, Binabash ko to eh. 17, 18. Okay, so Ali, growth driver niya is BPI, Ali, tsaka Globe, no? Yung big three. So, BPI, I think mag-grow pa rin sila ng 2026 pero na lang, no? Maybe baka stable single digit growth. So, Ali, the holding companies growing. So, ba't di ko binibili si Ali? Malaki utang nito eh compared to other holding companies out there. Dahil malaki utang niya, hindi mo maramdaman yung tawag nito. Kanyang dividend. Okay. So more on to, value play. Diba na, why not? 46. Nagka-22 sila nung nakaraan. 46 plus 22. Assuming mga 68 billion sila in 1 year. No? 334 divided by 60. Mura siya, di ba? Anong mag-grow ba sila next year ulit? Ali, ang kuya Ali, ano nangyari dito eh? Siguro possible mag-grow to next year. Or this year pala. So, ayan. Si Globe yung medyo alanganin. Baka flat lang din ulit. So, bargain hunting and positive sentiment toward conglomerate. Okay, you have Converge.
On the flip side, Converge was the main drag on the index. Okay. Ito yung may mga nagposo kasing Converge Tech. Ako sino nagposo na tech play ang Converge eh. Hindi ko magets ba't kino-consider to as tech. More than 90% ng earnings nito gagaling sa internet. So, namimigay na to ng dividend. So, 0.43 divided by 14. 3%. Wala. Siguro mag-correct siya, no? 0.43. Kalahati niya, no? 7. Dyan dapat, 6%. So, nag-grow sila last year or it seems mag-grow sila last year. So, tatas ulit siya ng dividend. Potentially. So, the good thing about Converge is malinis balance sheet nito, no? Pero kung sasabayan niya yung Tel tsaka Globe na mag-capex ng malalaki, especially in building data center, doon na siya mapapalaban, di ba? Especially kung gusto niyang maging talaga, tech stack, no, in the future. Okay? So, you have BDO, nire-raise ng capital, okay? BPI, ganun din. Then you have the mining sector. After a start, ito yung last Friday, di ba? Ito yung ngayon, nag-rebound na ulit. Sabi ko nga sa inyo, pag maganda fourth quarter neto, tatagusin niya ata ulit to eh. Di ba? May mga nag-profit taking lang, especially siguro nakita nila to, di ba? Medyo bumagsak daw, pero wala yan dyan eh. Nakapagbenta yung mga nickel miners at premium sa Indonesia. Okay. And yung mga Chinese, nag-start silang kumubra ng nickel sa Pilipinas last year din. Meanwhile, you have FNI. So, mas malaki yung rebound nito kasi may nangyaring scandal dito, di ba, last year. Yung kanyang or yung isa sa kanyang board ba yun o chairman nga din ata yun eh. Or basta yung may mataas na posisyon na I think napalitan na ata. Okay? Problema kay FNI, yan eh. May lang yung dividend pag trip niya eh. So you have Monde, showed resilience midweek as it managed to stay flat. So Monde, paborito rin yan ngayon or paborito rin recently na i-recommend ng mga analyst. Actually, dito pa lang siya noon. Nakikita ko, papanood ko, nire-recommend na siya ng nire-recommend. Ako nagantay ako kasi kapag binavalue ko siya dati, overvalued siya eh. So, fast forward today, tignan natin, no? Kung maganda na ba to. Maganda, benta nila yung kanilang, mid alternative na segment. Panira talaga yun, wala naman sila napapala dun eh. So, okay naman siya so far, last year. You have ICT, low volume and sideways movement last week. Are watching if it can hold its support, blah blah blah. So ICT, sinell down siya kanino, di ba? May mga nag-take profit. Pero pag nag-report ulit ng magandang fourth quarter, magsibalikan ulit yung may iba dyan. Malakas pa rin eh. Last ng growth niya eh. Malamang mag-continue yan sa fourth quarter. And still around 1.3 trillion. Grabe. Market cap. Next, you have JFC. Relatively quiet. Top traded stocks. Mga retail investor na lang bumibili niya. Mga newbie eh. No? JFC. Ano ba pala mo dito? So after nung news niya about spin-off, mukhang yung tinalawa siyang binabenta. Sabi mo sa inyo, sakan mo yan sa 100 para doon ulit natin silipin. Di ba? Hindi naman ganun eh. Tsaka medyo struggling yung mga restaurant, mga second half last year. Medyo nag-struggle na yung mga restaurant stocks eh. Okay, so in the case of JFC, lumalaban siya eh. Tignan natin kung magmamaterialize yung mga bago niyang mga ina-acquire, no? And lastly, you have the foreign buying interest despite the index ending flat. Last week to, kanina, nag-red.
Foreign investors were net buyers, blah blah blah, wala to. Di pa sila bumabalik, no? Manipis pa, ano yan, volume yan. Wala namang bumabalik sila pag ano eh, pag nagre-react yung stock price kada earnings report, no? Na normally mangyayari yan sa, ano, yung talagang pa bull market na, okay? Na I-remember dati dito, nangyayari yun eh. So, sobrang liquid ng mga stock, every earnings report, pag positive, as undervalued pa, pipitikin yun eh. Para sa ano lang din, US, di ba? Inabangan yung mga earnings season, blah blah blah. Goes to show you na ano, okay pa mag-accumulate today kasi kukunti pa lang, di ba? Kukunti pa lang yung pumapasok. Okay. Anyways, that's it for today's stock commentary.